Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang aking technical analysis dito po kay Toncoin ngayon pong December 19 taong 2024. Pero quick update lamang po tayo rito kaya diretso na po tayo sa pagte-technical analysis sa kanyang daily chart time frame na ito. At ayan, bumabagsak na rin itong si Toncoin. Nitong mga nakalipas na araw ay bumagsak po kasi siya or tumagos siya sa ating mga support dito, isang trend support at saka isang minor horizontal support dito sa presyong 5.933. Kaya yan, dahil po sa breakout na yan, ayan po yung nagdulot ng driving force para ito ay makaranas ng patuloy na pagbagsak. Ayan, itong mga nakalipas po na December 12 hanggang December 16 ay nag-consolidate po siya rito. Pero ayan, sa bandang huli ay bumigay siya at bumagsak. At yan yung ating Hallswitch indicator dito ay nagbigay naman po ng maagang signal. Yan, lumabas po yung kulay red na pangangatawan nito noong December 13. Kaya ayan, kung nakita natin yan ay napaghandaan po natin yung pagbagsak ni Toncoin dito. Kaya yan, bumagsak po siya. At ngayon ay naglalaro po siya dito sa ilalim ngayon ng dating minor support natin dito sa 5.51. Ayan, 5.511. Kaya ayan, update po natin yung mga nabasag na mga support natin. Yung trend support natin na ito ay nagsisilbi na po ito ngayong isang trend resistance. Yan, ito naman ay nagsisilbing minor resistance natin itong 5.9933. At syempre maging yung sunod na support natin dito, dating support na 5.511. Ayan, color coding po pala natin dito is lahat ng mga kulay green ay resistance, lahat naman po ng mga kulay red ay mga support. Kaya ayan, wala po tayong na-trigger na kahit anumang pending orders dito. At maliban po rito ay yung ating QQE mode indicators dito ay ayan, nagsilabasan po yung mga kulay red na QQE bars natin simula pa noong December 10. Kaya signal, sign na rin po yan or warning na rin po yan na makakaranas ng pagbagsak ang presyo ni Toncoin. Kaya ayan, napaka-bearish po ng ating signal sa ating mga indicators. Ayan, meron tayong bearish breakout. Ayan, yung Hallswitch indicator, bearish na bearish yung momentum natin. At yung ating QQE mode indicator ay nagsasabing bearish ang pressure. Nakakaranas po ng matinding bearish pressure si Toncoin. Kaya dahil dyan, ay yan po yung aking basehan kung bakit ko masasabi na mataas ang posibilidad na magpapatuloy po sa pagbagsak sa presyo itong si Toncoin sa mga paparating na araw. Kaya ayan, kung sakaling mabasag po niya yung yung kasalukuyang nagsisilbing support po natin ngayon ay nandito po sa presyong 4.996. Ayan, ito po yung nagsisilbing kasalukuyang support natin dito at meron po tayong nakaabang rito na isang buy pending order. Kaya ayan, kung sakaling mabasag po ito ay posibleng yan, may support naman po tayo na handang yan na nakaabang muna bago yung support dito sa 4.352. At ngayon ay ang isa pang projection ko rito ay kung magagawang pigilan ng ating minor support na 4.996 ang pagbagsak ni Toncoin ay maaring mauwi po ito sa pagko-consolidate dito. Yan, magko-consolidate lamang po siya rito sa pagitan ng yan, ating minor resistance dito sa 5.511 at saka 4.996 na support. Yan, minor resistance at saka minor support. Ngayon ay makaka-recover lamang po itong si Toncoin sa kanyang pagkakabagsak kung magagawa po niyang bumalik dito sa ibabaw ng mga minor resistance natin dito. Unang-una ay ang 5.511 ayan, at saka 5.933. Ayan. Ngayon ay meron po pala tayong nabuo rito na isang resistance zone. Ayan, dito po. Ayan, may resistance zone po pala tayo rito. Kaya lagyan po natin ng rectangle. Ayan. Kaya matibay po yung resistance zone natin na ito. Hindi po ito basta-basta malulusutan or tatagos si
Toncoin dito. Kaya para makabalik po sa uptrend itong si o yung makabalik po siya sa bullish momentum ay kailangan po niyang makabalik dito sa at least ibabaw po ng ating resistance zone na ito. Kaya ayan po yung aking mga projections dito kay Toncoin sa mga paparating na araw. Pero sa mga projections ko na ito, dahil po sa napaka-bearish po ang kalagayan nitong si Toncoin, ay mukhang mataas po ang posibilidad na magpapatuloy po ito sa kanyang pagbagsak sa mas mababang presyo or sa mga mas mababang mga support levels natin dito. At ayan, sa mga bago lamang po rito ay check na lamang po ninyo ang description ng video na ito para malaman kung anong platform at mga indicators ang ginagamit ko dito. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.